Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan, Kabanata 3, talatang 17. Ito po ang sinasabi: isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan, maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamagitan niya. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Maraming salamat, O Diyos, sa kalakasang ibinigay mo sa amin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, sadya man o hindi sadya, Panginoon. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at pagalingin. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga matatanda at mga bagong silang ng mga anak mo, Panginoon. Tulungan mo po ang mga matatanda, Panginoon, sa pagkakataong ito. Ilayo mo po sila sa kapahamakan, sa karamdaman, O Diyos. Bagkus proteksyonan mo sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa, Panginoon. Maging ang mga bagong silang, Panginoon. Ingatan mo sila, O Diyos. Kaya din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga anak mong magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Patuloy mo po silang ingatan, Ama. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila, Panginoon, at bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw. Kaya din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga OFW. Patuloy mo silang ingatan sa ibang bansa at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Ilayo mo sila sa mga tukso, Panginoon, sa mga pagsubok, O Diyos. Malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas upang sila, O Diyos, ay maghanap buhay sa ibang bansa. Tulungan mo sila upang hindi sila mapahamak, Panginoon. Hindi sila matukso, hindi sila magkaroon ng karamdaman, Panginoon. Kayo din po, Diyos, patuloy kong tinataas sa inyo ang mga mangingisda na patuloy na nagingisda sa laot ng karagatan. Ingatan niyo po sila, O Diyos, at patuloy mo po silang pagkalooban ng proteksyon sa laot ng karagatan, Panginoon. Maging ang aming mga magsasaka, Panginoon, na nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa upang may makakain ang bawat tao dito sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lord, sa umagaling ito, patuloy kong tinataas sa inyo ang mga nagsiselebrate ng kanilang birthday. Ingatan mo po sila, O Diyos, at patuloy mo silang pagpalain. Maging ang mga mag-celebrate ng kanilang wedding anniversary, pagpalain mo po sila. Pagbuklorin mo sila ng pagmamahalan sa bawat isa, Panginoon.
Maraming salamat o Diyos sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Bati kayo ni Lord. Ayon po ang pamagat ng ating magbubulay-bulayan ngayong umaga. Bati kayo ni Lord. Naalala mo ba noong bata ka pa at di ka makalapit sa kalaro mo dahil hindi kayo magkabati? Ayaw mong lumabas ng bahay dahil baka magkita kayo at mapahiya ka. Kasi iniisip mo hindi ka naman niya papansinin. Ganito rin ang naging reaksyon ng pinakaunang mga tao nung mag-commit sila ng sin against God. Natatandaan mo ba si Adan at si Eva, mga kaibigan? Sa sobrang hiya nila, after nilang magkasala, na-realize nila na hubad sila at nagtako sila kay God. They felt guilty and ashamed. Hanggang ngayon, mga kaibigan, dala-dala natin ang ganitong natural na instinct. Feeling natin, kapag may nagawa tayong mali, hindi na tayo batiin ni Lord. Hindi na niya tayo papansinin. Ayaw na nating mag-pray kasi baka hindi tayo pakinggan. Ayaw na rin nating makinig sa word ni God kasi nalulunod tayo sa feelings of guilt natin. The devil, the great manipulator, wants us to believe this faulty thinking. Pero alam mo ba kung anong ginawa ni God matapos sabihin ni na Adan na sila'y hubad? Dinamitan niya ang mga ito ng animal skin to warm them. Ganun siya ka-gracious and merciful sa kanila. Of course, this does not mean na wala nang maranasang consequences si Adan at Eva. Pero hindi ibig sabihin noon, nagbago ang pag-ibig ng Diyos para sa kanila. God did something even more mind-boggling para magkabati na tayo forever. Ayon sa Juan 3:17, isinugo ng Diyos si Jesus para iligtas ang mga tao. Hindi siya naparito para i-condemn tayo sa ating mga pagkakamali. Kaya naman kahit gaano pa katindi ang ating mga kasalanan, huwag tayong mahiyang lumapit sa Kanya. Lagi nating tandaan, because of Jesus, bati tayo ni Lord. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan. Opo, kami po'y makasalanan. Nahihiya kaming lumalapit sa iyo, O Diyos. Bagkus isinugo mo ang iyong anak na si Jesus upang magkaroon tayo ng pagkakaunawaan. Magbati tayo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, kay Jesus na pako doon sa krus upang ang aking kasalanan, ang aming kasalanan ay mapawi, Panginoon. Salamat sa iyong dugo na naghugas sa aming mga kasalanan. Purihin ka, Panginoon. Panginoong Hesus,
ako po'y nagkasala. Sinadya man o di sinasadya. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Diyos Ama, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa. At ang pagtitiis namin ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus, ipinapanalangin na po namin ang mga kaibigan namin na liligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas para sila, O Diyos, ang magkaroon ng pagbabagong buhay. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen at amen.